Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Atty. Sal Panelo tungkol kay Yusek Claire Castro sa usaping presyo ng bigas dahil nabanggit ni Atty. Claire Castro na nangako daw ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na panahon niya, nung administrasyon niya, ay gagawin niyang 7 pesos per kilo ang bigas. Nako, nagalit po si Atty. Panelo at tinawag niya itong si Claire Castro na number 1 na nagdadala ng fake news o disinformation at nanawagan, mag-resign ka na lang, Aling Clara. Sabi niya, pinapababa mo ang rating ng Pangulo. Okay. So pakinggan natin itong balita ng SMNI. Claire Castro ng Palasyo na nangako raw ang dating administrasyon na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Totoo nga ba ito? Alamin natin ang naging sagot ng dating kabinete ni Duterte sa report ni Virgil Parva. Maraming pangako si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ito'y tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo. Isa na rito ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilo na bigas. Makalipas ang 3 taong panunungkulan, heto at ipinatupad nga nila ang subsidized na 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas. Ngunit nagtagal lamang ito ng isang araw dahil sa ng COMELEC, gawin na lang daw ito pagkatapos ng halalan. Pero naging sentro ito ng patiko sa publiko dahil bakit daw itinaon ni Marcos Jr. sa halalan at bakit nakadikit pa ang kanyang mukha at pangalan. Dahil dito ay ipinagtanggol ito ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sa kanyang pahayag ay may banat ito sa dating administrasyong Duterte. Sabi niya, bakit tahimik daw ang mga kakampi ni Duterte matapos itong mangako na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas, habang natupad naman daw ni Marcos Jr. ang pangakong 20 peso na kada kilo ng bigas. Dahil dito, pumwelta ang isa sa gabinete ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga pahayag ngayon na ipinalalabas ni Castro. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo, si Castro raw mismo na taga Malacanang ang nagpapalaganap ng fake news sa kanyang mga binibitawang pahayag bilang tagapagsalita ng palasyo. Nilinaw ni Panelo na ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte noon ay mababawasan ng 7 pesos ang kada kilo ng bigas sa pamamagitan ng Rice Tarification Law. Ang purpose nun ay pababain ang presyo ng bigas. At sabi nga, pag yan naging successful, maaaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Kung baga, yung pagbili ng bigas nung panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tarification law, ang goal nila, pag na-implement yun, babagsak ang presyo by 7 pesos, i-reduce. Hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Yung palay lang 15 piso yan, 14 na piso ang isang kilo. Paano kung gagawin 7 pesos? Dagdag pa ni Panelo, lalo raw bumabagsak si Marcos Jr. dahil sa mga tulad ni Castro na nagpapalaganap ng kasinungalingan. Disinformation mismo nang galing dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara. Oy, Aling Clara, ikaw ang nagbibigay ng dahilan kung bakit bumabagsak ang Pangulong Marcos Jr. Nagbibigay ka ng mga impormasyon na mali, kasinungalingan. Bilang paglilinaw, tinanong ng isang reporter si Castro kung talaga nga bang sinabi ni dating Pangulong Duterte na gagawin itong 7 piso ang kada kilo ng bigas. Pero si Castro tumangging sumagot. Anya, personal daw niya ito na pahayag at wala raw siya sa palasyo noong sinabi niya ito. Dahil dito, sinabi ni Panelo na dapat magbitiw na lang ito at umalis sa Malacanang dahil isa si Castro sa nagpapabagsak sa Marcos Jr. admin. Binigyang din ni Panelo na dahil sa papel na ginagampanan, ang mga pahayag ni Castro ay pahayag din ng palasyo. Tinamaan ng magaling. Ano bang klaseng tagapagsalita yan? Pag ikaw ay tagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas ng Malacanang, yan ay galing sa Malacanang. Hindi to pwede yung may sasabihin ka kasinungalingan tapos itatanggi mo sa loob ng privy. Aling Clara, buti pa,
umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw ang unang sa mga marami pang dahilan na nakapagpagsak ng rating ng boss mo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Virgil Parpa. So, yan na po. Si Ate Aling Clara ang tagadala ng fake news o disinformation. Bumababa ang rating ng Pangulo kaya mabuti pa mag-resign. Okay, payag ba kayo na mag-resign na lang si Yusek Castro? Comment. Magbasa lang ako sa mga comments dito Joy Adnal. Ano, Madam Claire, di ka pa rin ba nakaramdam ng hiya sa sarili mo? Napakabobo at sinungaling mo. Art Team U. Bakit tahimik ang NBI niyan? Ikitang-kita na sa publiko na fake news yung pinagsasabi ni Aling Claire. Sabi pa naman ng NBI, huhuliin nila ang nagpapakalat ng fake news. So very clear naman sa vlog ni Atty. Claire Castro na pinapalabas niya na ang Presidente Duterte nag-promise na gagawin niyang 7 pesos per kilo ang bigas. Yun ang punto niya. O ngayon, wala na, denying na siya. Ayaw niya ng pag-usapan yon. Napakatapang yung reporter ng Net25 si Miss Eden Santos. Saludo ko diyan. Yan ang sakit sa ulo ni Yusek Claire Castro. Palaging nagtatanong yon si Eden ng mga mabibigat na tanong na minsan naiinis na nga si napipikon na si Yusek Claire Castro. So payag ba kayo mag-resign si Yusek Castro? Tumi, hindi. Kailangan natin siya dyan. Let her be. Nakakatulong siya sa mga Duterte. I tell you. Rodney Gonzaga, nakakaya sa ibang lahi, ganyan ang tagapagsalita natin sa administrasyong ito. Noy Rola, 7 pesos, hindi ba niya napakinggan sinabi ni dating Pangulo Duterte? Bawas o reduce. 7 pesos. Herman Buena Cosa, Claire, fake news, vlogger. Bong Balaba, bagong Pilipinas, tinobyan sa fake news. May odsidib, naunsa ka Auntie Claire, liwata sa imong utok sa imong amo. So anyway, basta to me, wag muna sanang mag-resign si Yusek Claire. Kailangan natin siya sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng talandig. Plus, namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin.